Kaloy, anong sinasabi mo? Di ba sabi ko sa'yo ikaw na muna bahala kila nanay at tatay? Anong nawawala sila? Nasaan sila? Huminahon ka, Isabel. Huminahon? Nawawala ang mga magulang ko, Kaloy. Paano ako hihinahon? Halos sumangiyak-ngiyak na siya dahil sa pangamba at takot na kanyang nararamdaman. Nang magising siya kaninang umaga, ay naisipan niyang makigamit ng laptop na nakita niya sa loob ng silid ni Terence. Gusto lang sana niyang buksan ng kanyang Facebook Messenger upang kamustahin si Kaloy tungkol sa kanyang mga bulag na magulang, ngunit agad na bumungad sa kanya ang sandamakmak na missed calls ni Kaloy sa Facebook account niya. Halos mga kapitbahay lang naman nila sa Antipolo ang friend niya sa Facebook account, at si Kaloy pa nga ang gumawa noon sa kanya. Nabubuksan niya lang iyon sa tuwing dadayo sila ni Kaloy sa isang computer shop malapit sa tinitirahan nila. Doon niya kasi nakakausap ang ibang kapitbahay nila kung kailan magpapalaban ng damit ang mga ito sa kanya. Isabel, nawawala ang mga magulang mo. Iyan ang chat message ni Kaloy sa kanya na nagpabilis ng husto sa tibok ng kanyang puso. Ibinigay ni Kaloy ang telephone number ng kapitbahay nila kung sakali raw na hindi ito online kapag nabasa na niya ang messages nito. Kaya naman, mabilis siyang nakigamit ng telepono sa mansyon ni Terence upang tawagan si Kaloy. Napagkasunduan nilang magkita sa Antipolo kung saan sila nakatira ng kanyang mga bulag na magulang. Nadatnan na lang niya ang bahay ng mga ito na wala na ang mga gamit at mga damit ng magulang niya. Napahagulgol siya dahil iniisip niyang baka may nangyari ng masama na sa kanyang mga kinikilalang magulang. Agad naman siyang nilapitan ni Kaloy. Baka sa rin sa anyo nito ang pangamba at kalungkutan. Tinuring na rin kasi ni Kaloy bilang magulang ang nanay Mina at tatay Berting niya. Inireport ko na ito sa presinto kahapon pa. Huwag kang mag-alala, Isabel. Hahanapin natin sila nanay at tatay Berting. Natatakot ako, Kaloy. Paano kung may mangyaring masama sa mga magulang ko? Anong gagawin ko, Kaloy? Hindi pa nga ako nakakabawi sa kanila sa ginawa nilang pagkupkop sa akin. Hindi ko pa sila nababalikan ng kabutihan. Puno ng pagsisisi ang puso ni Isabel. Bakit niya ba pinabayaan ang mga ito? Porkit ba nakita na niya ang tunay niyang pamilya, ay kinalimutan na agad niya ang kanyang mga bulag na magulang. Anong klaseng anak siya? Ang sabi ni Aling Bibang, nakita niya raw na may mga lalaking nakasuot ng itim na suot ang kumuha kagabi kila nanay Mina at tatay Berting. Isinakay raw sila sa isang malaking van. Pinapacheck ko na sa mga pulis ang CCTV ng barangay. Hintayin na lang natin ang update nila. Kasalanan ko to. Dapat isinama ko sila sa mansyon. Dapat... Shh! Wala kang kasalanan, Isabel. Nabigla ka lang sa mga pangyayari, kaya hindi mo naisip ang mga posibilidad na may mangyari sa mga magulang mo. Tahan na, Isabel. Niyakap siya ni Kaloy habang naroon sila sa loob ng maliit nilang bahay. Wala nang kagamit-gamit ang loob ng bahay nila. Labis na nag-aalala si Isabel. Matatanda na ang mga magulang niya at ang mga ito. Iniisip pa lang niya kung ano ang posibleng nangyari sa mga ito ay nanghihina na siya. Palagi pa naman masakit ang ulo ng tatay Berting niya. Dala na rin ng katandaan. Shh! Tahan na! Hinahayaan niya lang si Kaloy na yakapin siya. Wala naman siyang nararamdaman na mali siya dahil mabuting tao si Kaloy. Isa ito sa mga naging kaibigan niyang tunay sa kanilang lugar. Hinahagod nito ang likod niya habang umiiyak siya sa dibdib nito. Let go of my wife!
Isang malamig at baritonong boses ang umagaw sa kanilang atensyon. Napabitaw si Kaloy sa pagyakap sa kanya. Sinalubong niya ang malamig at seryosong tingin ng kanyang asawa. Bumangon ang galit sa puso niya nang maalala niyang ito ang isa sa mga dahilan kung bakit nawawala ngayon ang kanyang magulang. "Anong ginagawa mo dito?" Kunot noong tanong ni Isabel kay Terence. Hindi ito sumagot, bagkus ay suminyas lang ito sa mga tauhan nito. "I'm picking up my runaway wife." "No, hindi na ako sasama sa iyo. Hahanapin ko pa ang mga magulang ko. Nawawala sila." "Get her." Maiksing utos muli ni Terence sa mga tauhan nito. Walang nagawa si Isabel nang ipabuhat siya ni Terence sa mga tauhan nito. 4 na lalaki ang pumasok sa maliit na bahay nila. Ang 2 upang buhatin siya palabas ng bahay at ang 2 naman ay para pigilan si Kaloy sa pakikialam. "Bitawan niyo si Isabel!" Galit na sigaw ni Kaloy. "Ibabahan niyo ko! Ano ba? Hindi ako sasama sa inyo!" Pinagpapalo ni Isabel ang likuran ng malaking lalaking bumuhat sa kanya palabas ng bahay. Maraming mga tsismoso at tsismosang mga kapitbahay nila ang nakikiyos-yoso sa nangyayari. Isinakay si Isabel sa likuran na upuan ng kotse. Pagkatapos ay nilak agad ng mga ito ang pintuan, kaya pinagpapalo niya ang bintana ng kotse. Sumakay rin si Terence sa loob ng kotse at umupo sa kanyang tabi. Ang isa sa mga tauhan nito ang nagmamaniho para sa kanila. "Ibaba mo ko! Hindi ako sasama sa iyo!" Pinalo niya ang braso ni Terence. "Aw! Ikaw pa nagagalit? Ako nga ang dapat magalit sa iyo. Why are you hugging that dirty guy?" Kunot noong tanong sa kanya. "Pababain mo ako dito! Kailangan kong hanapin ang magulang ko!" Nakasimangot ito dahil hindi niya sinagot ang tanong nito. Nag-umpisa nang umandar ang kotseng sinasakyan nila. Kaya naalarma si Isabel. Hindi siya maaring bumalik sa mansyon dahil kailangan niya munang hanapin ang nawawala niyang mga magulang. "Bakit mo niyakap ang lalaking yon? Nagsisilo sa Yumi. Pero sige, pinapatawad na kita dahil mahal kita. Kiss mo na lang ako mamaya." Parang bata nitong sabi, kaya lalo siyang nabuisit. Nakuha pa nitong magsilos sa ganito kaseryosong sitwasyon. The nerve of this man, unbelievable. Hinampas niya ng malakas ang braso nito. Nagulat ito sa ginawa niya dahil nasaktan ito panigurado. Medyo namanhid rin kasi ang kanyang palad. Inis na inis kasi siya kaya nasaktan na niya ito. Bahagya niya pa nga nakalmot ang braso nito. "Hindi Yumi ang pangalan ko. Isabel ang pangalan ko. Pababain mo na sabi ako dito. Nang dahil sa'yo, nawawala ang magulang ko. Panay kakamanyakan. Wala ka nang inisip kundi makipaghalikan at masipingan ako. Napakasiloso mo pa. Hindi pa nga kita kilala eh. Bakit ba ang kulit mo? Ayoko na nga munang sumama sa'yo. Pababain muna ako dito sa kotse mo." Galit niyang sigaw kay Terence. Natigilan ito at halatang nasaktan sa mga nasabi niya. Bumalatay ang sakit sa mga mata nito. Nakonsensya tuloy siya nang makita niya ang kirot sa magagandang mga mata ni Terence. Hindi naman niya sinasadya ang mga nabitawang salita. It's just that she's really upset and worried as hell for her blind parents. Ngunit nasabi niya ang kanyang mga nasabi at nasaktan na niya ito. Hindi na niya mababawi iyon. Dahan-dahan tinignan ni Terence ang braso nitong namumula at may bakas pa ng kuko niya. Tila hindi nito inaasahan ang kanyang pamimisikal. Pasensya na, nabigla lang ako." Hingi niya ng paumanhin. Totoo naman kasing nabigla siya.
Gusto niya tuloy haplusin ang braso nito. Ngunit nahihiya siya dahil siya naman ang may kagagawan ng pamumula ng braso nito. Umayos ng upo si Terence. Seryoso na ang mukha nito at halatang nasaktan ito. Hindi man sobra pisikal, alam niyang emosyonal ay nasaktan niya ito ng husto. "I'm not a pervert," seryosong sabi ni Terence habang nakayo ko ito. Sadness can be seen in his voice. Halatang nasaktan ito sa mga sinabi niya. Alam ko, hindi ko naman sinasadyang sabihin iyon." Napapahiya niyang sagot. Parang gusto niya tuloy tuktukan ng kanyang ulo at putulin ng kanyang dila dahil sa mga pinagsasabi niya. She didn't mean anything. Natahimik silang pareho sa loob ng sasakyan. Nahihiya rin si Isabel sa mga tauhan ni Terence na nakaupo sa harapan. Panigurado narinig ng mga ito ang mga sinabi niya. Bumuntong hininga si Terence bago ito nagsalita. He tells her everything that she needs to know, kaya mas lalo pa siyang nakonsensya. "I'm just a husband who lost his wife 2 years ago. I'm sorry if you think I'm being too clingy with you. Sobrang namimiss ko lang kasi ang asawa ko. But don't worry, from now on, I won't force you anymore. Anyway, papunta tayo ngayon kung nasaan ang parents mo. I didn't have a chance to tell you last night that I made a way for you to make up for their kindness. Pinadala ko sila sa isang safe na lugar dahil alam ko rin naman na delikado ang sitwasyon nila. So stop being worried." He seriously said without looking at her. Para bang nais nitong itago ang kirot na nararamdaman nito sa pamamagitan ng pagyuko. Napanganga siya sa mga sinabi ni Terence. Lalo pa siyang nakonsensya dahil sa katotohanan na ito pala ang kumupkop sa magulang niya para mailigtas sa kapahamakan. What have she done? Hiyang-hiya siya kay Terence. Wala siyang masabi kundi ang mapayoko na lang rin. Hindi ko alam. Pasensya ka na. Sorry. Nakayo kong paghingi niya ng tawad. Tumango lang itong ngunit ramdam niya ang panlalamig ng pakikitungo nito sa kanya. That's fine. At least, alam kong sumusobra na pala ako. I'm too clingy. Nakukulitan ka na pala. I'm sorry. Nakalimutan kong hindi ka nga pala nakakaalala. His cold voice gave shiver to her body. Walang kasing lamig ang boses nito at hindi na ito muli pang kumibo hanggang sa makarating sila sa isang lugar kung nasaan naroon ang parents niya. Naiiyak tuloy siya dahil sa katangahan niya. Lumabas ng kutsi si Terence at hindi man lang siya nito kinikibo mula nang magkasagutan sila. Naroon sila sa tapat ng isang magandang bahay na maraming tauhan ang nagbabantay sa paligid. Nauna na si Terence sa pagpasok sa loob. Nakayo kung sumunod siya sa kanyang asawa. Napangiti siya nang sa wakas masilayan niya ang kanyang mga magulang. Naroon nga ang mga ito. Ligtas at mukhang nag-i-enjoy pa sa pagkikwentuhan. "Ano kayang itsura mo, Mina? Nasasabik na akong makita ka." "Nako, kinakabahan tuloy ako, Berting. Baka kapag nakita mo na ako, ipagpalit mo na ako sa iba." "Hindi mangyayari yon. Ikaw lang mamahalin ko habang buhay, no?" Naputol ang pagkikwentuhan ng mag-asawang bulag nang marinig ng mga ito ang boses ni Isabel. "Nay Mina, Tatay Berting." Malayo pa lang si Isabel sa mga magulang niya ay tinawag na agad niya ang mga ito. Alam niyang hindi siya nakikita ng mga ito habang nakaupo ang mga ito sa sofa ng living room, ngunit alam niyang narinig siya ng mga ito. Napatayo agad ang nanay at tatay niya nang marinig ang kanyang boses. "Si Isabel ba iyon, Berting?"
Nay, Tay! Niyakap niya agad ang mga ito nang makalapit siya sa mga ito. Masaya siya dahil ligtas pala ang mga ito. Maganda ang kasuotan ng mga magulang niya. Mukhang mayayaman ang mga ito dahil halatang branded ang mga suot na damit. Napansin niya ring amoy mamahaling sabon panligo ang mga ito. Anak! Isabel! Kamusta ka, anak? Napapaiyak ang mga magulang niya habang yakap siya. Ikiwininto niya sa kanyang mga magulang ang mga nangyari sa kanya. Hinayaan lang sila ni Terence. Tahimik lang itong lumayo sa living room. Umakyat ito sa itaas ng bahay at hindi niya alam kung saan ito pumunta. Marahil magpapahinga ito sa taas. Napakabait ng asawa mo, Isabel. Ipinag-utos niya sa mga tauhan niya na iligtas kami kay Madam Grace. Sa amin na raw ang bahay na ito. Ngunit pansamantala raw muna kaming babantayan ng mga tauhan niya dahil nasa panganib pa ang buhay namin. Malaking tao si Madam Grace, lalo na ang tatay niya. Patawarin mo kami, anak, ha? Biktima lang kami ni Madam Grace. Natatakot kami sa kanya, anak. Nasaan ang asawa mo? Hindi ko yata naririnig. Hindi mo ba siya kasama? Tanong ni Tatay Berting sa kanya. Nasa itaas po. Baka nagpahinga saglit. Lalo pa siyang nakonsensya. Ano bang magagawa niya? Nag-alala lang naman siya para sa mga magulang niya, kaya kung ano-anong nasabi niya. Paano niya kaya ito kakausapin? Mukhang nagtatampo ito at nasaktan ng husto. At baka nga galit ito. Bakit niya kasi pinalo at nakalmot niya pa ang braso nito? Napakatanga talaga niya. Alam mo ba, naka-schedule na ang operasyon namin ng nanay mo. May pag-asa pa raw kaming makakita muli, anak. Pakisabi sa asawa mo na maraming salamat. Salamat rin sa kaibigan niyang doktor, anak. Napakagatlabi siya. Parang gusto niyang mapahikpi. Paano niya nasaktan ang isang taong kasing buti ng kanyang asawa? Paano niya nasaktan ang lalaking walang ginawa, kundi mahalin lang siya? 2 taon itong nangulila sa kanya, kaya dapat lamang naunawain niya ang pagiging clingy nito. Ngunit anong ginawa niya? Sinabihan niya pa ito ng masasakit na salita. Paano na ngayon yan? Ilang minuto ang nakalipas nang bumaba si Terence mula sa itaas. Nagmano ito sa parents niya at nagpasalamat ng personal. I'm going home. Kung gusto mo manatili rito, it's your choice. Sambit nito sa kanya. Naninibago siya dahil malamig ang pakikitungo nito sa kanya. Sasama na ako sa iyo pa uwi. Tinignan lang siya nito ng seryoso. Okay. Napalunok siya dahil wala na itong kalambing-lambing sa kanya. Paniguradong nasaktan niya talaga ang kanyang asawa. Nagpaalam ito sa mga magulang niya. Niyakap pa nga nito ang mga magulang niya. Salamat po talaga sa pagkupkup niyo sa asawa ko. Hindi ko mababayaran at mapapantayan ang kabutihan niyo. Maraming salamat po. Napapalunok lang si Isabel sa isang sulok habang nagpapasalamat ng taos-puso si Terence sa mga magulang niya. He must love her so much. O baka mas magandang sabihin na mahal nito si Yumi. She's not Yumi anymore. Iba na siya ngayon. She is Isabel. Iyon na ang karakter niya sa ngayon. She felt jealous on Yumi. Mabuti pa si Yumi, nakilala niya ng husto si Terence. Samantalang heto siya at nangangapa pa siya sa kanyang asawa. Nasasaktan niya tuloy ito. Hays. Nagpasalamat rin ng husto ang mga magulang niya kay Terence bago sila umuwi. Nang nasa loob na sila ng kotse, ay hindi pa rin umiimik ang asawa niya. Nagugutom ka ba?
Lakas loob niyang tanong kay Terence. Umiling lang ito. Tila ayaw nitong kausapin siya. Terence, sorry na. Dahan-dahan niyang hinaplos ang braso nito. Hindi ito kumibo. Hindi rin ito tumingin sa kanya. Masakit pa ba ito? Sorry na. Hindi ko sinasadya. Nag-alala lang talaga ako sa parents ko. She said while touching his arms. Medyo namumula pa ang braso nito. Napalakas yata talaga ang paghampas niya kanina. That's fine. Sorry na po. Sinubukan niyang lakipan ng paglalambing ang boses niya. Baka sakaling patawarin siya nito. Tumango lang ito. Ipagluluto kita ng kahit anong gusto mo. Babawi ako sa iyo. Dahan-dahan siyang yumakap sa braso nito. Kanina niya pa kasi gustong haplusin at yakapin ang braso nito na nasaktan niya. Dinampian niya rin ng munting halik ang parte ng braso nito na nakalmot niya. Napalunok ito. Ayos na. Huwag mo nang gawin yan. Pero gusto kong mawala ang pumumula ng braso mo. We're here. Marahan nitong binawi ang braso nito sa pagkakayakap niya. Tila ayaw nitong magpalambing sa kanya, kaya nalungkot siya ng husto. Nakarating na pala sila sa tapat ng mansyon. Terence, sorry na. Matutulog ako sa ibang kwarto. So you can sleep peacefully tonight. Good night, Isabel. Deklara ni Terence bago ito bumaba ng kotse. Nagtatampo nga ang asawa niya. Ano bang gagawin niya? Napahilamos na lang siya sa kanyang mukha. Ma'am, konting lambing pa. Nagtatampo lang yun si Boss Ace, pero hindi ka naman matitiis nun eh. Hindi napigilan ng tauhan ni Terence ang magkomento. Ito ang naging driver nila pauwi ng mansyon. Oo nga ma'am, pasensya ka na, sobrang namiss lang ho talaga kayo ni Boss Ace. Segunda naman ng isa pang tauhan ni Terence, katabi ito ng driver nila. Salamat ho mga kuya. Malungkot na pasasalamat niya sa mga ito bago bumaba ng kotse. Ang papalayong bulto na lang ni Terence ang nakita niya. Nauna na itong pumasok ng mansyon. Hindi na siya hinintay. Paano niya kaya ito susuyuin?